From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay! Salamat sa taknas pagtuon. Programa kini nga nagahatag og katin-awan sa pagsaysay sa atong leksyon matag semana. Ug agig pagbukas kita mag-ampo. Sa makausapa kami nagapasalamat kanimo Dios. Tungod ni ining imong gasa nga gihatag sa Hope Channel sa pagministeryo sa imong mga kanakas tibok nga kalibutan ang taknas pagtuon. Magapadayon ikaw sa pagpanalangin sa mga viewers o listeners ni ini nga programa. Dinhi sa nasod sa Pilipinas o bisan pa sa gawas sa nasod nga nagkatag-katag ang imong mga tagpaminaw sa tibok nga kalibutan. Salamat nga ikaw nagapanalangin sa Hope Channel kay kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluhas. Amen. Gusto nako pasalamatan kining pipila ka mga pangalan nga akong nahagpat gikan sa atong pag-chat sa atong Facebook. Kang Bertel Abalye sa Nada, Dubai. Rosalia Swansing Ingalika sa Melbourne, Australia. Chari Cardinio sa Davao. Savannah Tiro sa Bangkok. Joy Lawas Tangunan. Gerard Angaw. Lorena Mujeres, Elizabeth Bagaan, wala ni maghatag og mga dapit, apan nakichat sa ako nga sila nagagamit sa atong taknas pagtuon. Kang Lini Jackson sa makausapa, gusto na akong pasalamatan ang imong pagsubaybay diha sa Australia. I hope magkakita ta karong January 2013 nga mo'y gathering sa mga Filipino wherein I was invited as a speaker sa mong gathering diha. Kang Amalia Cabayaw Tuna, kang Gia Baguio sa Pattaya, Thailand. Hi Gia, very interesting ng imong dapit nga gipuyan sa Pattaya. Okay? Ana Roth Gumintong Tadlas o sa ka-OFW. Kang Doroteo Ayunso o sa gihapong ka-OFW. Salamat sa inyong pagsubaybay. Ug adunay ako'y makahinam kaayo nga balita alang kaninyo, aron kamo makapangandam, labi na kamo nga naa sa gawas sa nasod. Officially, aduna kita Youth Congress dinhi sa Mindanao nga pagahimuon sa Mountain View College. Akong balikon, Youth Congress sa Mountain View College. April 13 to 20, 2013. April 13 to 20, 2013. Pangandam kamo, aron nga kamo makatambong ni ining gipaabot na sa dugayng panahon sa Youth Congress. CEO at the Congress, mga kaigalan. Ang atong lesson karon na focus sa pag-ministeryo na Apostol Pablo, the apostolic example. Dapat, kung ako lang ang pabuton, kini nga lesson para unta ni sa mga ministro o pastor nga kauban ako. Kaya kini gi-focus sa Apostol Pablo ang quality sa iyang ministry alang sa mga taga Thessalonica. Anyway, in one way or another, in your own humble capacity, doon gahapoy mo pag-minister sa inyong mga friends, sa inyong mga co-office workers, o kaha, mga higala,
nga sa diha nga kamo nag-share sa message, inyo po ding alagaan sama sa pag-alaga ni Apostol Pablo. Sa unang leksyon nga atong gidumala, ang focus nga gihatag sa atong lesson mao ang kinaiya, batasan, taras, o ang quality sa pagka-Kristiyano sa mga taga-Thessalonica. Chapter 1. Karon sa chapter 2 sa 1 Thessalonians, focus na po din sa quality sa ministry ni Apostol Pablo. Nga atong tan-awon ang iyang ginatawag nato nga role model. Ang kanang iyang pagkapanig-ingnan sa atong makita mga kaigsunan nga di ay ang labing interesante sa usa ka dapit din kita nagpahat sa maayong balita, dili lamang ang gidaghanon sa mga midawat. Dili lamang ang gidaghanon sa midawat sa bautismo. Apan ang pinakaimportante, giunsa pagtubo ang mga tumutuo diha kang Kristo. Ug ngano silang ditubo? Unsa ang quality sa pag-amuma sa usa ka ministro. Dinhi sa atong leksyon atong ipadayag ang kinasuluran sa kinabuhi ni Apostol Pablo ingon nga ministro. Gani nagingon ko, ang pinakadako nga may kalabutan sa atong lesson karon mao ang akong kaubanan nga mga ministers. Sa akong balikon, I would like to appeal sa akong mga kaubanang mga ministro to give importance nining atong lesson kay it is addressed to us ministers. Dili malikaya ni Apostol Pablo sa pagpadala niya sulat sa Thessalonica. Nga iyag yung nalakbitan ang kasinatian samtang dito sila sa Philippi. Nga gibunog gikastigo. Iya kini gidalakitan sa versikulo 2 sa kapitulo 2, mga kaigsunan. Ngayang gisgutan ang makaulaw nga kahimtang na sila gipuspusan, gibunalan, gibiyaan daw patay. Gigapos ang duha ka tiil sa bilangguan, mga kaigsunan. Apan taliwala ni ining maong kasinatian nga ilang naagian, nagpadayon si Apostol Pablo ug siya mga kaubanan sa pagmensahe sa mayong balita. Adunay duha ka mga butang nga atong makuha sa naagian ni Apostol Pablo ug siya mga kaubanan. Kadtong mga ulat nga ilang nadawat, mga kastigo nga ilang nadawat. Kini usa ka pagpamatuod nga ang pagministeryo ni Apostol Pablo dili lamang kung unsa nga katuyuan, apan dunay personal conviction, a deep conviction. So dunay advantage nga nakuha ni Apostol Pablo sa diha nga nakadawat silang kastigo. Nga kining mga kastigo nga ilang nadawat, usa ka pagpamatuod nga mayong balita nga ilang gidala, dili kini ino na to surface, dili kini superficial. Apan ang mayong balita nga ilang gidala, sila mismo adunay personal and deep conviction. Kabisan sa taliwala sa mga samad, mga ulat, mga bunog nga ilang nadawat, wala mapugni, nagpadayon sila sa pagbuhat. Ikaduha, mga kaigsunan, nga advantage nga ilang nadawat taliwala sa mga kastigo. Nga napakita ni Apostol Pablo, unsa ang intervention sa Dios kanila. Nga adunay nagpaluyo nga dakong gahom sa mayong balita. Kataliwala silang naigaan, nagpadayon sila. Sa unang panahon, sa mga kapanahunan ni adtong mga itinerant Greek philosophers, nga suroy sila sa pagpahat sa ilang philosophy, adunay tulo nga gibantayan sa mga tao. Una, ang gitawag nga ethos. Sa Griego, ang buti pa santop sa ethos mao, unsa ang batasan o kinaiya niining usa ka philosopher. So ilang gitan-aw ang gitawag ethos. Ang personal life. Ikaduha, unsa ang content sa argument, logic nga gidala. So gitawag na sa kinigit ilang gipaminawan ang unod
sa ilang sinultihan nga hulog kini sa kategorya nga ginatawag og logos. What is the logos? Unsa ang unod? Unsa ang gibugaton siyang gisulti? Dayon, ang sunod nga ginatan-aw sa mga tao mao ang abilidad sa usa ka philosopher sa pag-appeal ngadto sa mga tao. Ang emotional sa mga tao natandog ba niining usa ka Greek philosopher. Sa diha ng tao muhatag sa iyang appeal sa emotion sa tao, gitawag kini nga pathos. So adunay duha ka mga butang. One is ethos. Second is the logos. And the second is the pathos. Mga kaigsunan, si Apostol Pablo, naggamit nining tutulong ngadto sa iyang pagpresent sa doktrina, mga kaigsunan. Mohinungdan nga nag-ingon siya kung atong makita sa versikulo 3, ngayang gibantayan nga ang iyang pagdumala sa mga pulong. Kini walay mga impurity. Walay mga kahugaw. Sunod nag-ingon siya, walay mga limbong. Sunod nag-ingon siya nga kini walay mga lipat-lipat, mga kaigsunan. So atong makita, nga dunay background ini. Kang tao manggod sa unang mga panahon, sa daya nga musikat na siya. O sa di ni mo mapatikdan nga dunay treachery. Dunay mga ino na mga palusot. Ha? Sa daya nga nahimong nailana siya nga tao, adunay posible nga iya kining mabuhat. Nga buhatag siya focus siyang personal nga pagkinabuhi. One is money. Second is sex. Third is power. Mo'y hinungdan nga kini gialkontra ni Apostol Pablo. Pag-ingon niya, for our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile. Nining tutulo nga gipasantop na Apostol Pablo nga wala sila ni ini. One maong impurity or uncleanness. Kini it is addressed ni ining pagpahimulo sa sex sa mga tao nga naana nga naila. Ug unya iyang gipasantop usab nga wala siya magkuha og mga personal benefit, money. Wala siya mga limbong. Wala siya mga lipat-lipat. Dinhi mga kagalaan o mga kaigsuunan. Gipasantop ni Apostol Pablo that logical argument and emotional appeal were not enough. Were not enough. But the characters of the preacher, mo ni amo gauge kung unsa niya kasinsiro alang nini. Gikinahanglan ngayong gipasantop ang authenticity sa iyang pagkaministro. Kaya mao kini ang gikinahanglan alang sa usa nga nagdala sa buhat. Dayon nagpadayon sa Apostol Pablo nga ang iyang gidala nga mensahe dili kini mga inon nato mga sa sinultian nga sinabuno, dili mga linubag. Dili kini mga minaumao. Kay samtang ang mga Greek philosopher kanunay naga-challenge sa iyang mga listeners o sa mga estudyante to examine yourself. Self-examination. Nga dunay nailado na kayo nga sinultian sa usa ka Greek philosopher, know thyself. Tinuod ka na. Nga kinahanglan masayod kita sa atong kaugalingon. Tukyo nato ang atong kaugalingon. Apan si Apostol Pablo, gipalabuan pagyod ang Greek philosopher. Not only that you are going to examine yourself, but let God examine yourself. So dinhi ang dakong kalahian. Kay dili lamang nga kita ra mo imutanaw sa atong kaugalingon. Apan ang atong kaugalingon dayag sa atubangan sa Dios nga siya mo'y magasusi sa tanan nato mga kaigsunan. Balo mo, kining atong self-worth, lumalabay lamang kini. Apan ang bili sa atubangan sa Dios,
Mao ni ang labing gikanahanglan. Karon, nahinumdum ko sa usa nako ka classmate sa seminary. With all my high respect, highly intellectual nga kaubanan nako sa klase. Kung kamo na kaila, kang Dr. Adi Libato. Sa among klase sa seminary, nigula ang usa ka pangutana kung unsa kami kasinsiro ug kaseryoso sa among pagka-ministro. Hangtod nigula ang mga pangunahuna nga dili malikayan tingali adunay uban. Tingali pipila lamang nga ang ilang giapas mao lamang ang ilang monetary compensation. Tungod manggod kay sila nagadawat og kwarta, mao nga sila nagakugi. Di ko malimot na si Dr. Adi Libato, who were a student at the time, mingon siya na siguro ang mayong sukdanan mao. Sukdon usab og unsa ka seryoso ug unsa ka sinsiro ang mga professors sa seminary ug ang mga pastors tanan. Ingon ni Pastor Libato nga karon Dr. Libato, matod pa niya. Unsa ka o gihunong ang paghatag sa sweldo nato. Professors, voluntaryo mo. O kami usab nga na sa field, magboluntaryo. Walay sweldo nga madawat, pipila ka mga bulan. O atong makita kung kinsa o pipila lamang ang mabilin sa ministry. Bitaw, no? That's a very progressive line of thought. So kana akong hulaman nga una-una, unsa ka mga kaubanan akong mga ministro, ihunong ang pag-support sa mga brethren. Walay moabot nga salapi ngadto sa atong conference o sa atong mission o sa atong union. Wala sa. May moratorium sa paghatag sa mga kaigsuunan o financial support. Dayon mo declare ang opisina. Mga kaubanan ako sa buhat, I'm very sorry. Ang mga kaigsuunan mihunong na sa paghatag sa ilang financial support. Ang maayon ini magboluntaryo ta. Pila ka ang mabili nato, mga kaubanan akong mga ministro. Kung voluntaryo na, mo'y pangayoon. Wa na'y kwarta nga madawat. Masukod ka nato kung kinsa ang sinsiro o seryoso nato nini nga buhat. Mga kaigsunan, si Apostol Pablo wala maninguha og salapi sa iyang pagkaministro. Gani, nahimo siyang self-supporting. Kayang gi-counter ang una-una sa mga tao nga naguna-una sama sa mga philosophers nga kwarta ang ilang giapas. Apan si Pablo mga kaigsunan, nagabuhat siya dili sa pagpahimot sa mga tao. Kay nagingon siya dinhi sa versikulo 4, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God, which strive our hearts. Wala ako magasulti aron ang tao mahimuot. Apan ako nagasulti sa pagpahimuot sa atong Diyos. Usahay manggod, adunay temptation ba? Nga kung kita usa ka in charge sa usa ka simbahan, full-time church pastor, way sapayan sa distrito, kay daghang kag maadtuan. Pero kana bang usara ka iglesia ang imong gidumala? Adunay temptation nga ang pastor magawali lang ni adtong naalang sa neutral nga mga punto. Nga di makatandog sa mga kaluyahon sa mga kaigsunan. Especially sa mga nasod nga rampant ang maong panagbulag sa magtiayon. Ang pastor will be tempted not to touch on the moral issues of marriage. I know that. I know that personally. Kaysa diha ang nakabisita ko sa usa ka simbahan. Sa gawas sa nasod, di na ko nganlan ang maong dapit. I talk straight
about the standard of God. Gani nag-ingon ko nga kining estandarte sa Ginoo dili kini sama na ining fast food nga mga pagkaon. Nga usay ipahaom sa taste buds sa usa ka dapit. Sa maura nga restaurant, imong mamatikdan nga ang linutuan sa usa ka dapit dili sama sa linutuan sa laing dapit. Niyay dinhi sa Pilipinas, imong makita nga ang linutuan para gyud sa Pilipino nga dila. Pero maura nga restaurant tuwa sa Amerika, tuwa sa ubang dapit, imong makaplagan nga ang ilang linutuan gipahaom na sa maong lokal nga mga dila sa ilang appetite. Tapos sa akong wali, nga medyo straight ra siguro to ang akong pagkasulti, which mao na ang akong winalihan, may usagyod nga niatang nako didto sa pultahan sa simbahan nga nang Lamano. Nagpaulhay siya kay aron nga doon na siya panahon magkigsulti kanako. Matod pa niya, Pastor, mo ni ang among gikinahanglan nga mensahe ni ining dapita gawa sa nasod to. Pero naalala ko'y seryoso nga pangutanan nimo. Pananglit og kuhaon ka nga church pastor ni ini nga nasod, will you preach the same? Nakalitan ko sa iyang pangutana. Apan mayo na lang ka nakagrasp dayon ko og nangimong ko. Dili na ako tubagon yes or no. Nga kung dinhin ako mag full-time nga pastor, mao gihapon ang quality sa akong winalihan. Apan ang akong ikatubag kanimo, mao ni ang katarungan nga bisag nanay mga offer o opportunity nga mahimo kong pastor nini nga nasod, wala ko mudawat sa bisag unsa. Tungod kay gusto ko magwali according to what I believe and what I know in the Bible. Thus, matod pa nako, I am not accepting any opportunity and offer for me to work in this country nga mahimo kong church pastor because I would like to remain as a Filipino pastor who can talk straight according to what the Bible says. Mga kaubanan ako sa buhat, ato ning himuon nga estandarte sa atong winalihan. Nga dili ta mo pahaom sumala sa trend sa usa ka iglesia. Apan hinumdumi nga nagyon si Apostol Pablo, ang akong sinultihan, ang akong pagdala sa mayong balita, dili sa pagkuha sa maong pagpahimuot sa mga listeners. Apan ang akong tuyo, maong pagpahimuot sa akong Diyos. Si Apostol Pablo, sa ako nang gihinugtukan sa pagtuon, laom kayo ang iyang lulan alang sa mga katawhan. Iyang gipakita mga kaigsunan, nga wala siya ni ining mga sumusunod nga mga kaluyahon, nga mao'y usahay gidala sa mga tao nga naa nagdala sa buhat. Greed, immorality, deception, and flattery. Gipasantop kini na Apostol Pablo nga kining tanan wala ni sa iyang pagministeryo. There was no greed, kanang kadalo, kakog, nga gusto lang mo take advantage sa mga tao. And there was no immorality, nga dunay tendensya nga kung ang tao mailhan, didto siya musangko niining immoralidad. Wala siya'y mga paglimbong. Wala siya'y mga pag-ulog-ulog. Naman ko yung tendensya, bitaw nato, pardon me, mga kauban ako sa buhat. Kana bang mangayog tambag nato, ordinaryo ra nga tao? Diretsahan man dayon nato, cut man dayon. Kanang imong gibuhat, Brad, di gyud na maayo. Ha? Kanang imong gibuhat, di gyud na maayo. Diretso bitaw ta. Pagtanaw nato, nga ordinaryo nga tao, Pastor, unsa may mo'y kaingon? Kining akong gikapuyo karon nga babae, dili nimo ay akong pinakaslan nga asawa. Kay nagbulag mi sa unang panahon. Pero bisagwa mi makasal, malipayon mi, kay buutan ang akong asawa. Mugkonsulta ni nato, tanaw natong ordinaryo unsa man. Brad, kanang imong gibuhat, di gyud na maayo. Tungod kay, di man mo kinasal.
Pero akong namatikdan nga usagani kataong halangdon nga bisag imo nang nahibaloan nga ang kapuyo. Dili, usa niya kaasawa. Gibulagan niya ang iyang asawa sa Pilipinas. Og miadtog Amerika, nagdala ko sa kababae. Dahil dito nagpakasal sa Amerika. Balo naman ka sa Amerika, dawat kidawat man sila pagkasal. Dahil mubalik diri sa Pilipinas, dala-dala na ang kasaminto dito sa Amerika. Nakigistorya ko ni ini mga kaigsunan sa kabugado. Ug matod pa, hangtod dili nimo maanular ang kasal dinhi sa Pilipinas. Makapakasal ka sa ubang nasod, apan ang kasaminto dili rekognisado dinhi sa Pilipinas. Hapan mo sangko ni nga mga problema, moabot dinhi nato mga ministro. Pastor, unsa may kaingon? Kana, sir, kay narekognisar man ang imong kasal sa Amerika. Ato po nang rekognisahon diri. You see? Mga kaigsuno, mga kagalaan, si Apostol Pablo, matod pa niya, wala ako magdawat og ulog-ulog, ni ako magaulog-ulog kaninyo. Kay ako ang akong gihimo alang sa pagpahimuot sa akong Diyos. Si Apostol Pablo, sa ato nang naisgutan sa unang panahon, self-supporting. Nang tahi siya og tent. Kay dunay gi-counter nga sa ka-trend sa mga tao, ng mga Greek philosophers, nga nagpahimulos sa iyang mga listeners. Siya nag-counter. Although, dili supak si Apostol Pablo, nga ang mga ministro masuportahan sa mga kaigsuunan. Kay matod pa niya, siya nga nagawali sa mayong balita, magkinabuhi sa mayong balita. Apan ang gi-counter ni Apostol Pablo mao, kadtong mga mapahimuslanon, mga kaigsuunan. Og iyang gipakita ang iyang pagkaministro kung unsa niya pagkasinsiro sa iyang pagbati ngadto sa iyang mga membro. Sa bersikulo 7, matod pa niya dinhi, but we were gentle among you, even as a nurse cherisheth his children. Akong ginugtukan mga kaigsuunan kining pagkaseryoso sa pagdumala. Nga dahil sa Apostol Pablo nangitag pamagi nga maampingan niya ang relasyon sa iyang mga kaigsuunan. Nga walay makababag sa maong relasyon. Sama siya sa usa ka inahan nga nagapatutoy sa iyang anak. Nga nagapadako sa iyang anak. Maamumahon siya sama sa usa ka inahan. Apan sa pikas nga bahin, may lain pong ipasabot ni Apostol Pablo. Nga sama sa usa kinahan, magamatuto sa anak. Apan kung ang anak matinumano siyang gusto, doon na po iyang mga punishment, mga kaigsuunan. Muna ato ning i-balance. Nurture and discipline. Nurture and discipline. Kung ang anak magpabadlong, kung ang anak siaw, may katungod ang ginikanan sa pagdisiplina siyang anak. Apan inyong babantayan, mga kaubanan ako sa buhat, magdisiplina ta sama sa usa ka ginikanan. Nga ang pagdisiplina siyang anak, dili musangko sa kaulawan. Nga dili nato ibandilyo, nga kining anak ka ako na ning gidisiplina. Ato ning hunungon. Nga kung makadisiplina ta og membro sa iglesia, di nato ni padako. Di nato ni anunsyo nga kanang tawana hulog na. Higala, kini mo ay nakapasakit sa akong buot. Kadunay uban nato, nga ang kalipay nato. Mao ang pagpahibalo nga kanang mga tawana wala na sa atong iglesia. Si Apostol Pablo sama sa usa kinahan, nagamatuto, nagapakaon. Apan kung dunay angayan nga iyang disiplinahon, disiplina sunod lang sa balay. Nga dili ikakalipay sa usa ka ginikanan. Ang pag-anunsyo sa tibok nga kalibutan, nga kining akong anak, ako na ning gidisiplina. Atong ibalansi mga kaigsunan, nurture and discipline. Namalandong ko ni ining kinabuhi ni Apostol Pablo.
nga di ay ang labing makapatandog sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nangita og kaluwasan is not only the content of the gospel, but much more, the authenticity of the life of the preacher. Sa diha nga ato nang matandog ang kasing-kasing sa tao, dili lamang sa unod sa mensahe nga atong gidala, apan ang pagka-credible sa usa ka magwawali. In and out. Out mao ang content sa maayong balita. In mao ang conviction sa nagbalita. Kining duha man nagkakuyog. The in and out, mga kaigsunan, authenticity of the gospel nga mituhop sa kinabuhi sa tao, mga kaigsunan. Ang dako nga lula ni Apostol Pablo nga nagingon, adlaw gabi ako nagapangabudlay kanimo. This might not be literal as day and night. Kaya usaon na malang pagbuhat ni Apostol Pablo, kung pulos na lang yung diha, ngawa na mag-isiyay panahon alang siyang kaugalingon. Apan kini magong nga term sa Grigo kanang night and day or day and night, sa Grigo nga konsepto buti pasabot ang kalidad sa imong pagbuhat. Dili 24 hours nga ikaw nagabuhat, but the quality sa imong pagbuhat. Dinhi mga kaigsuunan, si Apostol Pablo ang iyang gipasantop, ang quality siyang pagministeryo. Og ang quality sa ministry ni Apostol Pablo, usa lang ang nag-motivate. Love to God and love to the people. To please God and not to please me, mga kaigsunan. Yes, akong balikon, nga atong lesson karon na focus sa quality sa pagministeryo ni Apostol Pablo. Ngayang gipadayag ang tinuod sa iyang pagkasinsero unsa ang naka-motivate sa ministry. Ug ang naka-motivate sa ministry ng Apostol Pablo was ang pagpahimot niya sa iyang Diyos ngayong galagaran. Dili ang pagpangitag sa lapi. Ako ning gisulti sa akong mga estudyante sa nagtudlo pa sa Mountain View College. Sa mga theology students, ako silang gingnan. If you want to get rich, thus you are taking ministry, forget it. You'll never get rich in the ministry. Munang masubo ko sa usahay, nga dunay makadungog ko, gani dunay kaso nga miabot dinhi sa presidente pa ko sa union. Nga dunay formal complaint nga gidala sa mga kaigsunan, nga nagreklamo sila ng ilang mga ministro miapil niining pagkalot sa mga bulawan nga natago ni Amasita. Gamiton ako ni. Without malice, I would like to appeal to my fellow ministers. Mga kagala, mga kaigsunan, gipadalata sa buhat dili aron mahimo tang mga bahandianon. Gipadalata sa buhat dili aron mahimong makililimos. Apan gipadalata sa buhat dili aron mahimong milyonaryo. Gusto na ko ipasantop kaninyo nga kining atong pagkaministro maayong pagkahanay sa atong iglesia. Nga ang ministro dili mahimong makaluluoy. Dili mahimong makililimos. Apan sa pikas nga bahin, ang ministro sab dili mahimong milyonaryo. Buhion ka sa Dios dinhi sa ministry. Ngayuban masubo ko nga makadungog nga mihawa sa Pilipinas kay dili kuno sila makapaeskwela sa ilang mga kabataan. With all humility and modesty, ang among tulo ka mga anak ni Mrs. Serrano nakahuman sa ilang pag-eskwela nga wala agad may gisalaga na bisag unsa. Wala may gitawag nga sideline. Dinhira gyud may nagkinabuhi ni Mrs. Serrano sa buhat sa atong iglesia. Nakahuman kaloy sa Dios ang among mga anak. The church can support sa igong gikinahanglan. Munang masubo ko akong balikon
nga buot ang kaso diri sa union, nga may reklamo, nga ang mga kaigsunan nagreklamo, nga ang pipila ka mga ministro, ni apil, ni ining kalot-kalot sa Bulawan, nga matud pa gilubong sa kapanahunan sa mga hapon. Makasusubo nini. So please, mga kaubanan ko sa buhat, kung kamo na engage na ining kalot-kalot sa Bulawan, I would like to take this opportunity. Stop it. Wala tagipadalas Ginoo aron mo apil niya. Gibuhi ta sa iglesia aron kita magwali sa maayong balita. Gibuhi ta sa iglesia aron sa paghatag og hustisya ug kaluoy. Kay kung atong mamatikdan ayaw mong kalimot, kita nga mga naa nagdala sa buhat, ayaw mong kalimot. Matud pa sa atong lesson, I would like to quote verbatim. Memorize Micah 6:8 and ask God to make it true in your life. Memorize Micah 6:8 and ask God to make it true in your life. What is Micah 6:8? I quote, matud pa sa Micah 6:8, what God requires of thee, to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with our God. Ang gipangayo sa Ginoo kanato nga mga ministro, mao ang paglakaw sa pagkamatarong, ang paghigugma sa kaluoy, ug ang paglakaw nga mainobsanon sa atubangan sa Dios. Akong takupon, pinaagi nini because this message, foremost, para yunis mga ministro. Apan tungod kay matagmimbro in one way or another, ministro man siya sa gamay nga mga kapasidad, sa pagministeryo siyang higala, siyang interest sa Bible study, siyang panimalay, overall para ni sa ato, apan ang kinadakan para kanatong mga ministro. It pays to be loyal serving the Lord in the ministry. I have no regrets in the ministry. Nga nisangko ako sa retirement, I have no regrets. Wala ko mahimong sapian, apan wa pud ko mahimong kabus nga nagpakilimos sa adlaw-adlaw nga paginabuhi. The church has enough. I repeat, the church has enough to support the ministers. I would like to appeal to my fellow ministers. Atong ipataas ang istandarte sa ministry. Nga dili nato pakaulawan uban sa tabang sa Ginoo. Og ang katapusan, gusto na akong ipahibalo kaninyo usab. Tunay akong i-quote verbatim sa atong lesson. Matod pa dinhi sa page 66 sa atong teacher's edition. Nag-ingon dinhi, and this week's lesson study by reminding class members that no one is invincible. Ipasantop yun sa tanang mga membro man o pastor, nga walay tao ngayon nato kublan, nga di madutlan. We'll have our own trials and temptations. Kitang tanan, adunay nagkadaiya ng mga pagsulay sa kinabuhi. Even the most godly men and women, we know struggle against sin. Bisan pa ang mga Diyos nun, ng mga tao nga niyas balang kasulatan, nga nasayod kung usaon pakig-away sa sala. That is what the Bible teaches, will need encouragement and prayer. Kitang tanan nagkinahanglan og pag-ampo ug padasig. Kay walay tao nga exempted niini mga pagsulay. Bisan mga Diyos ng mga tao are struggling to fight against sin. Ang Diyos mga panahing kanato na atong magunitan sa kaputli, sa kahinlo, ang pagministeryo sa maayong balita, sa iglesia, sa individual, sa atong panimalay, ug labaw sa tanan. Let us be authentic within and without. Ang Diyos mga panahing kanato sa matag usa, magampo kita. Salamat o Diyos na sagrado nga buhat nga magipiyal ka namo. Magagmay o madagko, mamembro o maministro, itugot, nga kami matuuhan,
sa among sinultian o sa among binuhatan, nga adunay kami lulan labaw sa tanan, sa paghigugma sa mga tao nga nilalom sa among pagdumala. Sama sa Micah nga gisulti, nga kami magalakaw sa pagkamatarong, mahigugma alang sa pagkaluoy sa matag usa, ug magalakaw nga mainobsanon. Salamat kay karon katubag sa ang pag-ampo, sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay!